Noong bata pa kami ng pangalawa kong ate, ang takaw namin. Palihim naming ininom ang espesyal na alak ni tatay. Hindi ko inasahan na sa isang lagok lang. Agad kong niyakap ang braso ng ate ko. Umiiyak ako at nagwawala, isinisigaw na ang sama ng pakiramdam ko. Ate, ang sama ng pakiramdam ko. Sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko. Simula ngayon, hinding-hindi mo na to pwedeng galawin. Narinig mo ba, nang malaman ito ng senyorita mula sa alta sosyedad ng Jingkwan, habang wala ang 5 kong ate, isang lagok lang daw, at tinukso niya akong uminom ng isang punong baso. Kaya naman, pag-uwi ng panganay at pangalawa kong ate, nakita nila ang dati mahinahon at magalang nilang kapatid, na parang pagitang nakakapit ng sobrang higpit sa senyorita. Sinabi ko nang hindi siya pwedeng uminom. Hindi nga pwede, bingi ka ba? Bahagyang pinagpawisan sa noo ang panganay kong ate na si Luzu. Habang tinitingnan ng malaking lalaking nakadagan kay Peiruyan. Zu, huwag mo siyang piliting hilahin. Hayaan mo na, ako na ang magtitiis. Hintayin na lang nating makatulog siya. Saka na lang natin siya ihatid sa kwarto niya. Wala nang nagawa si Luzu. Medyo nahihiya niyang sinabi, "Nako, pasensya na sa abala, ha?" Hindi na mapigilan ni Peiruyan ang mapangiti. Tayo-tayo lang naman, huwag ka nang maging formal. Agad namang lumapit si Lolo para hilahin siya. Sira ulo ka ba? Ganyan na nga ang lagay niya, pipilitin mo pa siyang hilahin. Wala kang alam. Akin na siya. Nanlamig ang tingin ni Peiruyan. Pipigilan na sana niya ito. Nang bigla siyang makaramdam ng kirot, marahan kong hinalikan ang leeg ni Peiruyan. Hindi ito inaasahan ni Peiruyan. Napapikit siya sa halo-halong sakit at kiliti. Chen, bumitaw ka. Natakot si Luzo na baka magalit si Peiruyan. Tumingin ako sa itaas, at tinitigan ng diretsyo si Peiruyan. Mukha ba akong pangnanay? Mama, nagkaroon ng lamat ang ngiti sa mukha ni Peiruyan. Napabuntong hininga si Lulo. Ginasto nyo yan, kaya panindigan nyo. Pinalabas ng mayordomo ang lahat ng walang kinalaman. Walang sino man ang pwedeng lumapit. Sa malaking dining room, silang 4 na lang ang natira. Mama, bakit hindi mo ako pinapansin? Mama, ako to, si Chen. Naaalala mo pa ba ako? Ang pananahimik ni Peiruyan ay labis na ikinalungkot ng lasing na ako. Hinawakan ko ang mukha ni Peiruyan gamit ang 2 kong kamay. At inilapit ang sarili ko sa magaganda niyang mga mata. May ekspresyong inosente at kaawa-awa. Masyado akong malapit sa kanya. Sobrang lapit na konting galaw lang niya paabante. Ay mahahalikan na niya ang mga labi ko. Mama, bakit hindi ka nagsasalita? Ilang taon kitang hinintay. Sa wakas, bumalik ka na para makita ako. Mama, ayos ka lang ba riyan? Habang nagsasalita ako, unti-unting namula ang mga mata ko. Umupo si Luzu sa tabi ni Lulo at nagtanong. Anong nangyayari? Sinulyapan ni Lulo si Luzu. Ngayong nangyari na to, mas mabuti na ring malaman mo. Para may dagdag na isang taong magbabantay kay Chen. Nang sa ganun, hindi na siya ulit uminom. Mahina yang uminom. Isang baso lang, lasing na. At pag nalalasing, kung sinong pinakamalapit sa kanya, yun ang kakapitan niya at tatawaging mama. Sa susunod, huwag mo siyang hahayaan. Bantayan mo siya, lumingon si Luzu. At tumingin sa kapatid niyang patuloy pa ring tinatawag na mama, si Peiruyan. Di ba't hindi pa sila nagkikita? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalalim na damdamin? Bamantong hininga si Lulo. Bago pa man pakasalan ng mama ko ang papa niya, ilang taon na siyang kasama ng babaeng yun. Noong dumating kami, si Chen ay payat at napakaliit. Halos doble ang liit ng katawan niya kumpara sa mga kaedad niya. Tanging ang mga mata na lang niya ang mapapansin mo. Para sa mga hindi nakakaalam, aakalain mong isa siyang batang galing sa refugee camp. Hindi nagsabi ng totoo ang papa niya. Sinabi niya lang na mahina na talaga ang katawan niya simula pagkabata. Mahirap alagaan. Nalinlang ang mama ko noon sa matatamis niyang salita. At naniwala naman siya. Kalaunan, nalaman namin na hindi naman pala siya mahirap alagaan. Sadyang hindi lang talaga siya inalagaan ng maayos. Hindi lang maliit ang pangangatawan niya. Hindi rin siya nagsasalita. Kahit isang salita, wala. Inakala ko pa nga napipi siya. Ang Chen noon, sa totoo lang, sa puso niya ay gustong-gusto niyang may dumating para iligtas siya. At ang kaisa-isang taong naiisip niyang hingan ng tulong, ay ang nanay niyang pumanaw na. Natahimik si Luzu. Pagkatapos niyang marinig ang lahat ng iyon, hindi niya alam kung anong klaseng lungkot itong nararamdaman niya sa kanyang puso. Narinig din ito ni Peiruyan. Kaya pala ayaw magsalita ni Chen. Kaya pala palagi siyang hindi mapanatag. Tahan na, Chen, anak, matulog na tayo, ha? Mama, ang ganda ng boses mo. Gusto kong pakinggan. Talaga. Ituro mo ang daan. Nasaan ang kwarto niya? Dito, ay nalalayan ako ni Peiruyan. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa kwarto ko sa itaas. Mama, ang bango-bango mo. Kung mabango, amuyin mo pa. Mama, ang ganda-ganda mo pag nakangiti ka. Hinalikan ko sa pisngi si Peiruyan. Mas lalong gumanda ang ngiti ni Peiruyan. Gusto pala ni mama ng mga halik ko. Kaya mas lalo ko pang ginanahan ang paghalik. Lu Chen,
Lumingon si Lulu para tingnan ang kapatid niya. Tigilan mo nga yan. Sakto namang nakita niya akong hawak ang mukha ni Peiruyan at walang tigil sa paghalik. Hindi mo man lang ba siya pipigilan? Paano ko naman siya pipigilan? Gusto mo ihagis ko sa sahig ang kapatid mo. Hindi na nakapagsalita si Lulu. Alam niya kasing wala siya sa katuwiran. Pero natuto na siya. Habang papunta kami sa kwarto ko, sumabay siya sa paglakad kay Peiruyan. Sa tuwing magtatangka akong humalik, agad niyang haharangyan ang kamay niya. Inis na sa kanya si Peiruyan. Nang sa wakas ay makarating kami sa kwarto ko. Ayaw kong bitawan ang kamay niya kahit anong sabihin nila. Gusto kong makasama si Mama. Dinalaw ako ni Mama. Pagkagising ko, wala na si Mama. Bumitaw ka na. Ayoko. Mas lalo ko pang hinigpitan ang hawak ko. Pati si Luzu ay sinubukan akong suyuin. Chen, be good, gabi na. Kailangan mo nang matulog. Pwede bang paggising mo na lang ulit tayo mag-usap? Tinapak-tapik ni Peiruyan ang likod ko. Tapos hinaplos ang mukha ko. Baby, be good. Matulog ka na ng mahimbing ngayon. Babalikan ulit kita bukas, okay? Napanguso ako habang nakatitig sa kanya. Dadalhan kita ng masarap bukas. Mga makukulay na candy sa isang maliit na lata. Sige na, Mama, kiss mo muna ako bago ka umalis. Hindi pwede, kakakalma ko lang sa kanya. Kailangan mo talaga siyang guluhin, no? Ang dami-dami niyang halik sa akin. Nagreklamo ba ako? Hay nako, itong magkapatid na to, hindi ko na kayang tingnan. Yumuko si Peiruyan at hinalikan ako sa noo. Napakagaan at taimtim. Pinatulog niya ako at lumabas ng kwarto. Nainis si Lulu nang makita ang itsurang nagmamalaki ni Peiruyan. Noong huling beses na nalasing siya, iyakap niya ang isang golden retriever at tinawag na Mama. Pareho lang ang traito sa inyo. Ang pinagkaiba lang, nagsasalita ka. Hinayla ni Luzu si Lulu. At sinaman niya ito ng tingin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Peiruyan at sinabing, Ruyan, pasensya na sa abala ngayon, ha? Hindi ko rin alam na ganito pala si Chen kapag lasing. Sumasakit na ang ulo ni Luzu. Maganda ang mood ni Peiruyan. Ikinaway niya ang kamay at tumingin kay Luzu. Patay na ang tunay niyang ina. Yung tunay niyang ama. Ewan ko, mula noong nagkabalikan ng mama at papa ko. At lumipat kami ulit dito. Wala na kaming narinig tungkol sa kanya. Pero, may mga narinig na ako dati tungkol sa tatay ni Chen. Kung iisipin mo, hindi siya yung tipo ng taong hahayaan lang ang anak na nakapasok sa mayamang pamilya. Posible kayang hinanap niya si Chen ng patago. Siguro hindi. Kasi si Chen, duwag yun eh. At hindi yun marunong magtago ng problema. Kung meron man, sigurado sinabi na niya sa akin noon pa. Sumulyap si Peiruyan sa nakasaradong pinto ng kwarto. At nagsimula ng maglakad palabas. Ay cancel na lang natin yung party bukas. Ngayon, inunahan ni Lulu si Luzu sa pagsasalita. Wag na, hindi naman siya gaanong uminom. Matulog lang siya, okay na. Hindi man lang maaapektuhan ang almusal niya. Mula pa sa simula, pakiramdam na ni Luzu na mayroong mali. Ngayon, naintindihan na niya. Itong sitwasyon ni Chen. Hindi ba niya alam? Base sa ugali ni Chen. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang ganitong bagay. Pero kanina, gustong-gusto niya talagang uminom. Pahagyang napangiti si Lulu. Nagba-blackout siya kapag umiinom. Pagkagising niya, wala na siyang natatandaan. Kaya pala sa buong panahon na ito, hindi niya alam na isang baso lang, tomba na siya. At lalo nang hindi niya alam na kapag nalalasing na siya, kung anong buhay na mahawakan niya ay tinatawag niyang mama. Nag-blackout kaya hindi naaalala. Hindi pwede yun. Parang nakalusot pa si Chen. Kinaumagahan, ang ganda ng gising ko. Nag-inat ako. Ang sarap talaga ng champagne kagabi. Sa susunod, iinom ulit ako. Sa susunod, hihingi ulit ako ng champagne kay ate. Pagkatapos kong maghilamos at magbihis, bumaba na ako. Gising ka na, halika rito. Hinayla ni Lulu ang upuan sa tabi niya. Nakita ni Luzu na mukha akong punong-puno ng sigla. Kaya nalaman niyang nag-blackout nga talaga ako. Ate, good morning. Good morning, ate. Kain na. Umupo ako, kumagit sa siopaw at nagsalita. Ay, oo nga pala. Ang sarap ng champagne kahapon. Mayroon pa para sa party ngayon, di ba? Gusto ko sanang uminom pa. Pwede ba? Imposible. Hindi naman yan ang sinabi ni ate kahapon. Isang baso lang, tomba ka na. Tapos gusto mo pang uminom ulit? Yung mga sinabi ko sa'yo, hindi mo talaga dinibdib, ano? Di ba? Pero natatandaan ko, 2 baso ang ininom ko. Tapos kailangan pa kitang purihin yan. Ang galing-galing mo, Chen. Ang husay talaga ng kapatid ko. Tumakas na yata ang tolerance mo sa alak, ano? Di hindi na lang ako iinom sa susunod. Ngayon ka pa magbabait-baitan. Hindi ba't ikaw ang nagbigay sa kanya ng alak kahapon? Dichi, hindi na po ako iinom. Ako po ang may gustong uminom kahapon. Walang kasalanan si ate. Huwag ka nang magalit. Promise po, hindi na talaga ako iinom. Oh, kain na tayo. Lalamig na ang siopaw.
Uuwi ang boyfriend ko mamayang gabi. Ipakikilala ko siya sa iyo mamaya. Isama mo na rin ang boyfriend mo. Ako, wala akong boyfriend. Ganun ba? Siguro sobrang abala ka lang sa trabaho araw-araw. Kaya wala kang oras. Lagi ka kasing nakasimangot. Sinong matinong tao ang magkakagusto sa kanya? Biglang sumeryoso ang mukha ni ate. At tinapakan niya ng mariin ang paa nito sa ilalim ng mesa. At Shen, magsisimula ang party mamayang alas 7 ng gabi. Inihanap na kita ng stylist. Darating sila mamayang hapon. Kapag ayos ka na, ihahatid kita doon. Hindi kasi ako masyadong marunong makisalamuha sa tao. Walang ibang tao. Sila-sila lang din, yung mga nakilala mo na noon. I-send ko sa'yo ang address mamaya. Isama mo ang boyfriend mo at agahan ninyo, ha? Sige, naintindihan ko. Nang Abi, nanatili lang ako sa tabi ni Luzu. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa pantalan. Patungo sa pinakamalaking yate na nandoon. First time lang din namin dito. Mahilig ka ba sa mga yate? Mahilig ka bang maglayag? Pwede na, naglakad ako papunta sa gilid ng yate. Gusto ko na lang ilubog ang ulo ko sa tubig. Ang buong yate ay amoy na amoy pera. Pero sa magkabilang gilid, may nakasabit na malalaking pulang banner. Nakasulat dito, "Congratulations sa aming bunsong si Atchen sa pagpasa sa physical test." Yung iba nga nakakapasa sa mga sikat na universidad, hindi naman Gina ganito, di ba? Pumasa lang naman ako sa physical test. Physical test lang naman yun, ano ba? Kitang-kita na si Xiaoyu ang may gawa nito. Gusto kasi laging maging romantic ng babaeng yun. Pero laging sumasablay. Ate, pwede na ba akong umuwi? Natawa sa akin si Luzu. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tuktok ng ulo ko. At Shen, mag-enjoy ka lang at maging masaya, okay? Huwag kang masyadong ma-pressure. Hindi naman kasi ito tungkol sa pressure. Nakakahiya kaya, kung ako yung nanonood lang. Siguradong matutuwa ako. Kaso, mukhang ako yata yung pinagtitinginan ngayon, Pumasok ako sa loob ng yate. Napansin kong medyo kakaiba ang atmosphere. Nakakapit si Lulo sa braso ng isang gwapong lalaki na mag-isang nakaupo sa isang tabi. Si Peiruyan naman ay tamad na nakaupo sa pinakagitna. Nakita niya akong pumasok, biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Dumating na ang bida. Mahinahon siyang nagsalita, dahan-daang tumayo. Inayos pa niya ang buhok niya habang tumatayo. Sa maputi niyang balat, kitang-kita ang isang marka ng kagat. Nagliwanag ang mga mata ni Xiaoyu sa tabi niya. Grabe. Pati si Hijiji na lumapit ay natigilan. Anong meron? Bakit? May hindi ba ako nalalaman? Mayroon sa leeg ni Peiruyan. Isang medyo malabo at bilog na marka. Isang marka ng kagat na medyo nangingitim. Hala, may lalaki ka na. Ang ayos pa ng pagkakakagat. Teka nga, di ba ayaw mo sa mga lalaki? Anong nangyayari dito? Dahan-daang tinakpan ni Peiruyan gamit ang buhok niya. Napabailang ang tingin niya sa akin. Tamad siyang nagsalita, nalasing lang yung bata, napasigaw si Chichi. Bata, Ruyan, ikaw, manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Ang mga susunod niyang sasabihin ay pinigilan ni Xiaoyu sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig niya. Siyempre, alam ni Luzu at Lulu kung saan galing ang marka ng kagat niya. Nagkaisa ang magkapatid na walang umimik ni isa.